Papalit tayo ng busing ng sprocket naman ngayon. Ayan guys, tanggalin natin ang apat na tornilyo. Dahil alog na siya, oh. Mag-DIY na naman. Pag umiikot yung tornilyo, yung bolt niya, kailangan natin ng manipis na screw. Suksok natin sa ilalim para maitaas yung tornilyo, para matanggal natin yung crosscast nya. Yan. Sana lang. Ganun lang kasimple. Yan. Kahit naman kayo, pwede nyong gayahin matanggal yung mga papalitan yung kahit ganito kaysa pumunta kayo ng machine shop, gagawin mapapagastos ng malaki. Yan. Katapos pagkatanggal ng mga apat na tornilyo, gagamitan po natin ng circlip plier para matanggal yung circlip lock nya dito sa may hub. Tapos tanggalin ang sprocket. Yan. Yun, sumama na tuloy. Wala na. Alog na siya, mga kaibigan. Kaya pati yung sprocket ipalit na rin. Hindi na pantay yung ipin. May matulis, may hindi pa matulis. Masisira lang yung kadena. Ayan. Yan lang po. Oh. Tapos kailangan natin ng basahan. Tapos yung screw na patatalimin nyo lang po sa dulo niya para matanggal itong rubber muna dito. Unang tatanggalin natin yung rubber para matanggal natin, para may lagay natin ito. Kahit po kayo, kaya-kaya nyo nang tanggalin yung mga kuwan pagka may mga ganitong problema mga motor nyo, mga kaibigan. Madali lang siya, hindi na kailangan ipunta sa machine shop kasi susunugin pa ito, Bluetooth, sisira po yung pintura ng hub nyo. Ganun lang po ito, mga dali lang. Napakadali. Dahan-dahan lang po sa pagtanggal. Kailangan natin ng screw sa martilyo. Hanapin natin yung
una yung rubber. Dahan-dahan lang po sa pagpukpok para hindi mapingat yung rubber. Dahan-dahan lang po sa pagpukpok, maribigan. Para matanggal natin yung rubber niya. Tagal na kasi hindi napalitan to mula pa nung nailabas sa kasa. 23 years na po, mahigit. Stock pa lang po to. Tagal na ng gamit. Naubos na rin po. May mga screw kayo na luma, sasakrifice nyo, no? Pasahin nyo lang po ng ganito, matulis siya, manipis, para pang tanggal sa rubber niya. Mas maganda gumamit ng ganito mga kaibigan, kasi ito may rubber siya. Yung iba nagpapalit sila purong bakal yung nilalagay dito. Ito okay yon. Ko namang kinukuha yung kagustuhan nila magpalit ng polystyrene. Okay nga rito, pero tingin sa kalaman nila na kunti nating nalalaman, ito naman po masisira. Ito, yung lalagyan nito, yung bearing sa loob, dahil wala siyang rubber na iglalaruan pagka kumambyo ka, yung hindi niya gaano agad mahugot, may yung pwersa ng makina at saka yung may sprocket lalagat. Kaya ito ang bumibigay minsan. Kaya mas mainam gumamit ng ganito na yung may rubber siya sa gitna. Tuloy natin tanggalin, tiyaga-tiyaga lang. Dali lang ito. Hindi po ito kahirapan. Mahal din ito pag dinala sa machine shop. Patanggal kami ganito. Dahan-dahan lang. Unang tanggalin yung pusing sa gitna. Kailangan ng long nose. Kaya matanggal, sungkilin nyo. Rubber, dahan-dahan lang para hindi tumakbo sa loob. Doon. Kaya dahan-dahan lang po. Dahan-dahan lang sa pagpukpok. Pwede na. Wala pa. Medyo may tatagala tanggalin, pero hindi natin pwedeng biglain. Pag nagtatanggal po kayo ng ganito, dito lang po nyo banda rito sa gitna nyo sungkilin nung ginaganong ka. Huwag po dito kasi mapipingat po ito. Is na nagawa po kakasira na pagka doon sinumpit na pag dito lang po sa gitna dahil makapagpurin sa loob. Ayaw, dahan-dahan po tanggalin ulit para matanggal yung rubber. Dahan-dahan lang po sa pagpukpok, baka mamaya tumagos doon sa may kanya, wala na, masisira na po yung hub. Kahit na may kahirapan, pero walang mahirap sa magtagal magtanggal dahan-dahan.
Ayan na po. Tanggal na po yung bushing, steel bushing niya po sa gitna. Ngayon, tanggalin natin maigi yung mga rubber niya. Dahil kapiti kasi natin natanggal yung lahat ng rubber po niya sa gilid. Mga rubber niya ganito. May bakal pa po siya sa gilid niya. Ito. Ito po yung tinatanggal nating una, yung rubber ganito. Ngayon ito naman susunod natin. Ito natin banda pukpupin. Ayan siya, ayan. Dahan-dahan lang. Ayan. Dahan-dahan lang po. Hindi nakukuha po sa biglaan. Kita po nyo, ayan siya. Ngayon dito naman natin targetin pagka kuha na natin ganyan, nailabas po natin ganon. Ito unti-unti na po nating sinsilin yan hanggang sa maghiwalay para dali na natin tagalin pa ganon. Pero dito lang po ang sikwat, hindi po dito kasi manipis po ito. Dito natin. Ano na po, tanggal na po siya. Nakaisa na po tayo. Ganun lang po, kasimple. Ayan o. Ay, medyo matagal lang tanggalin talaga. So, tagal pa naman ang panahon. Dalawang beses na rin na palitan na kaibigan ng ganito, yung tornilyo niya sa may rear hub bushing kasi ang tawag dito. Pero ngayon pa lang mapapalitan ng ganito, pati na rin ito kasama na rin. Matagal pa naman ng 23 years na higit. Sulit na yan, naabot na rin yung kasidad ng paggamit sa kanya. Dahan-dahan lang para hindi natin masira. Dahan-dahan lang po pagpukpuk dito, baka mamaya pag pinupukpuk po yung ganon, sumobra yung pukpuk nyo, tumagos dun sa ilalim ng hub, mabibitak po yung aluminum lang po to, sensitive po ito. Para sigurado kayo kung yung kunin nyo yung papalit nyo, sukatin nyo yung pinisinsin nyo, pati nyo yan, tandaan nyo, para hindi gaano bumawon, dahan-dahan lang siya, para hindi po nyo masira. Lang ang pagtanggal naman nakukuha sa mga galitan. Yung may katagalan lang po tanggalin talaga, tiyaga lang. Tanggal na naman po yung isa. Ganun lang.
Tapos linisan, tanggalin natin yung rubber para maitupin natin yung bakal po niya isa na bandang labas. Tanggalin po yung rubber para hindi siya makapal. Yupit. Pwede naman po natin i-rotor ito kaya so masisira po kasi yung pintura niya. Para madaling masunog sana yung rubber sa gitna. Pero pagtsaga na lang po natin ganito para hindi natin masira yung hub. Susunog po natin kasi yung pintura pangit na nun. Hindi na po siya maganda tignan. Tsaga lang para smooth po yung gagawin po natin. Pwede po yung gayahin po ito, share lang po ng konting nalalaman mga kaibigan. At harap ko po magulang sa pagkit. Ito lang po yung gawin po nyo. Matututo po kayo. Ngayon, tanggalan natin yung kanya, yung rubber po niya sa ilalim. Yan lang po. Pin natin ulit. Dahan-dahan lang. Ayan. 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 Yan lang po. Yun. Tapos gano'n. Konti, ganun lang po. Dahan-dahan lang po. Yan. Ganun lang. Yan. Pero wag niyo pong isagad kasi may kung isagad ang pukpok doon, ganyan lang po kasi meron po siya roon yung ito po niya, meron po siyang parang inuupuan doon sa bandang gilid. Ayun po, kita po nyo yun, ito kaya pagka ginanon po nyo, dahan-dahan lang po. Ayan, tapos pagka na ganyan na po siya, yan, pwede nyo na pong sinsilin ito para mapunit yan. Madali na po siyang tanggalin. Ganyan lang po, oh. Yan, oh. Tapos ipitin mo ng lunglos. Ayan, dali lang. Parang naglalaro lang. Oh. Yan na. Pagkalawan na. Ayan. Tapos linisin. Ganun lang. Wala po nasira. Smooth na smooth. Kaya nga po sabi ko, wag po dito ang sungkil. Kasi manipis po siya. Mapipingak. Kaya dito po lahat. Dito. 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 Tatlo na.
Oh, ganun lang. Dali lang. Ito na last. Ano na? Ay, mahigpit pa. Tagal na naman.
konti. Tanggal yung buwan bago natin lagay yung bago. So, dito sa loob, tignan natin kung may kunwari ba o wala naman. Okay. Dali lang pagpapalit natin. Ito yung ilagay. Gamit natin, nilagay natin yung safety. Pangpasok. Wala naman ng baliktaran nito kahit anong kwan. Pwede naman. Kahit balibaliktad. Parehas naman. Natin ganyan. Ganyan. Yan. Yan. So, tayo na. Para pantay siya. Yan. Okay na yung isa. Dalawa. Ayan, sagap lang po natin para pantay. O, yung kwan po rito. Sakto lang po dito sa bandang kwan niya dito. Kapag nilagay natin yung sprocket, pantay po siya. Ganun po.
roscas. Ayan. Select natin yung bracket. Ayan, pantay po yan. Okay. Select po natin yung lock niya. Ayan. Ayan. Roscas. Tapos lagay po natin ito. Yung ba't naglagay po kayo nito, ito po ang bandang ilalim. Kasi ito po yan para mag-lock po rito. Hindi po ganun. Kasi wala na, ikot-ikot na lang yan pag binigkitan nyo. Yan. Pwesto. Yan. 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 Tapos pay natin yung circuit. Gamit tayo ng circuit plier. Saan ka na? Iyam. Konti. Yeah, para sumapak. Tapos pasok. Para sure na nag-lock siya, paikutin. Ayun, para pumasok sa gatla. Ayun, okay na siya. Lagay ang 4 na po. Kay roscas ka ko sana. Oh, tatamaan ng roscas. Ikutin ng konti. Ayan. Tapos lagay gamit ng 14mm na open wrench na may combination na back wrench. Ayan.
kayo, pwede nyo gayahin yung ginawa ko po. Tapos na po ang paglalagay ng rear hub bushing, pagpapalit po nun. Ganun lang po kasimple. Eh, wala kayong malaking nagastos, hindi na napunta ng machine shop. Yan mga kaibigan, ganun lang. Salamat po sa panonood. Ngayon pwede na natin ibalik. Bye bye. Okay na.